Hello ladies and gentlemen, this is Sunny of Sunray 75 channel, the home of educational and positive videos. Wow! At this time, we would like to share to you habang nagpapa-vulcanize tayo. Hinihintay natin kasi may ginagawa pa yung nag-vulcanize. Matingnan nga. Yes, oo. So, I'll be sharing to you this verse from letter of Paul to the Philippians, chapter 3, verse 20. And pinili ko yung Filipino para mas lalong maintindihan, lalo na ng mga Filipinos, no? Sabi dito, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Wow! Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristong ating tagapagligtas. Yan. Okay, napakaganda ng verse na ito mula sa letter of Paul to the Philippians, chapter 3, verse 20. Alam nyo mga kaibigan, so alam natin lahat na tayo ay may mga pangarap sa buhay. At dahil may pangarap tayo sa buhay, sa araw-araw, nakatutok tayo doon sa ating mga pangarap. At dahil dyan sa ating mga gawain sa araw-araw. Busy tayo, napakarami nating ginagawa, sinusulit natin ang panahon dahil gusto nating maabot ang ating pangarap na may baang buhay, mabago ang buhay, no? Maganda yon, wala namang masama doon. Actually, sa totoo lang, kung titingnan kasi natin, ayon din sa datos, halos 5 lang ang mga taong may malinaw na plano, may malinaw na pangarap sa kanilang buhay. Kaya kung titingnan natin, kakaunti lang din yung mga taong maunlad ang buhay. And while I'm saying this one, we have to reflect. Isa ba tayo sa 5 o isa tayo sa 95? Yan, na walang plano. Yung 5 lang ang meron ng plano. Kaya may ginagawa araw-araw and very productive sila kasi nakalista ang kanilang mga gawain araw-araw. May gabay sila. Bakit? Kasi meron sila ng pangarap, meron silang plano, may gusto silang gawin sa buhay. But how about the 95? So ayon sa datos, marami, 95 people or 95%, 95 people in 100 ang walang pangarap. Kung may pangarap man, nasa utak lang yan, hindi masyadong nakasulat at hindi dahil di nakasulat, di masyadong naplano, hindi rin nagagawa araw-araw. Kaya ang kanilang pangarap ay wish lang. Wish ko lang. And while I'm saying this one, I hope we have to realize that we have to change something. We have to make a plan. Isulat. Anong gagawin mo sa araw na ito, sa buwan, sa linggong ito, sa buwan na to, sa taon na to, in 3 years, in 5 years, in 10 years, in 15 years. Dahil ang lahat ng bagay na malinaw at ginagawa ay nangyayari. Pero yung mga hindi malinaw, paano natin gagawin? Hindi nga malinaw. Wala din mangyayari. Yan. Okay. Pero doon sa binasa natin ngayon sa letter of Paul to the Philippians, chapter 3, verse 20, ang linaw. May gusto akong bigyang din dito. May pangarap tayo, busy tayo. Pero wag nating kakalimutan na baka masyadong na-engross na kasi tayo, nakafocus na tayo, at parang feeling natin mamamayan lang tayo ng mundo. Ang sabi dito, we are being reminded, we are citizens of heaven. May inihandang lugar para sa atin. At ibig sabihin, ang buhay natin sa daigdig ay temporary lang. May purpose. Why are we here? Sabi ko nga sa mga dati kong vlogs ay, our purpose of being here in this world is to glorify God in everything we do. No? Every day. Why? Because we are preparing for heaven. God prepared a place for us. And heaven is a prepared place for a prepared person. And for those who were able to accomplish their purpose, whose lives glorified God, they have their place in heaven. No? Merong naghihintay na lugar para sa kanila. At habang binabanggit ko itong may naghihintay na lugar para sa atin, this is an invitation for all of us. Pag tiningnan mo kasi sa social media, no, sa Facebook, sa YouTube, no, yung mga lahat na makikita mo diyan, ano. Ang mga tao sobrang busy kung ano-ano mga pinagkakabisihan. Pero baka nakalimutan natin, we are not forever citizens of this world of earth. We are citizens of heaven. At yan ang
At yan ang dapat nating pinaghahandaan. So while we are here, we are doing our mission, we have to remember that we are not forever to be here on earth, because our citizenship should be for heaven. Are we preparing for that? Once again, this is Sunny of Sunrise 75 channel. Thank you very much and see you in my next vlog.